Itong palasyo na to ay parang mala fantasy kasi nakakamangha. Sa unang daan mo ay mapapatingin ka talaga dahil hindi siya usual. Kailangan yung bumuelo dito at mag-ready guys kasi pataas ang daan. Hindi basta-basta. Kailangan natin mag-ingat lalo na may gantong kurbada. Mataas to, mataas masyado to. Ito yung mga pinakamalaking istasyo dito. Narating na natin itong Naruto Stasyo kung tawagin. Searchable siya sa Google Map. Curious ako kung ano po ba yung nasa loob nito. Ngayon ay susubukan nating magtanong sa mga lokal kung makakakuha tayo ng sagot. Napakalaki ng mga banga dito. Parang pag sinilip mo may mga halimaw sa loob. Pag nandito kayo sa kinatatayuan ko, ang makikita nyo lang naman ay ang view ng Laguna Lake at ang lupain ng Rizal dun sa may bandang dulo. Kitang-kita ko dito yung Pililya Windmill guys. Napakasarap mag-sightseeing. Welcome po sa ating panibagong vlog. Ako po si Mac Ervin Salazar at ito na po ang simula ng ating serye kung saan tayo ay magpupunta sa iba't ibang lugar na matatagpuan sa ating bansa. At dito po tayo magsisimula sa Region 4. Ngayon po ay nasa likod ko ang isa sa mga dambuhalang monumento ng ating pambansang bayan. At sa likod naman niya ay ang ilang taon pa lamang po nakakatayo na Coliseum na nagagamit na po. Ngayon naman po para simulan ng ating vlog ay tayo magtutungo sa isang lugar kung saan ito'y sinasabing natatago at unti-unti na rin po nakikilala dahil sa social media. Magmula po dito sa aking kinatatayuan, tayo po ay magmamotor patungo dun sa lugar na ating pupuntahan. Shoutout po si Hi. Vice Mayor Tate. Birthday niya sa August 20. At meron din po tayong nakilala na mga bagong kaibigan natin, 3 follower po natin. Shoutout po sa inyo mga ate. Maraming salamat po sa suporta. Ito na po ang simula ng ating biyahe. Dito sa ating pupuntahan, mga ilang minuto lang naman ang kakailanganan natin para makarating dito. Paglagpas mo dito sa stoplight ng Halang ay makikita mo na agad ang bundok Makiling. Nakakamangha naman talaga kung titignan at pagmamasdan mula sa malayo. Bali itong pupuntahan natin ay isa sa mga nakikilala na lugar o tourist attraction. Madalas ay pinupuntahan ng mga turista upang mag picture taking dahil sa tema nito na pang anime, lalo na sa mga fans ng Naruto. Unang beses po ako makakapunta sa lugar na to. Magmula sa pinanggalingan natin ay halos nasa di aabot ng 3 kilometro ang layo dun sa ating pupuntahan na maliit na kastilyo at gate na puno ng mga estatwa. Bypass Road. Ang labas natin dyan ay sa Greenfield pagpapunta ka sa Santo Tomas sa Batangas. Unang beses ko aakyat dito. Let's go. Kailangan yung bumuelo dito at mag-ready guys kasi pataas ang daan. Hindi basta-basta. Kailangan natin mag-ingat lalo na may gantong kurbada. Mataas to, mataas masyado to. Tatanong tayo ngayon sa mga lokal. Ay kuya, dito po ba yung yung Ninja Monument? Dito po. Pating mo doon sa kastilyo. Kanang. Okay po, maraming salamat po kuya. At sino mag-aakala na sa payak at tahimik na lugar na ito ay may nagtatago pala na destinasyon na tiyak na kawiwilihan ng mga tao. Ito may mga dambuhalang leyon din Wow! Ito na nga yun. At pagkalipas lamang ng unting sandali ay narating ko na itong harapan na nagsisilbing mukha ng isang pampribadong resort o bahay. At tiyak na mai-entertain ka dahil sa mga likhang obra na di mo kalimitan na makikita sa mga pampublikong lugar. Makalipas lang ang ilang minuto, magmula dun sa munisipyo ng Calamba ay narating na natin itong Naruto Stasyo kung tawagin. Curious ako kung ano po ba yung nasa loob nito.
Ngayon ay susubukan nating magtanong sa mga lokal. Mas kilala siya sa tawag na Naruto statues, pero nung pagdating ko ay may nakakita rin ako mga estatwa ng Pokemon. Tapos yung mga pinakamalaking statue dito, itong dalawang dambuhala na statue na to ay rivalry. Uchiha Madara, Hashirama Senju, God of Shinobi. Naging magkasama sila, di nila alam yung lahi nila ay magkalaban pala. So nung nalaman nila, nagkaroon sila ng alitan. Pero nagsama pa rin sila. Kasi pagtagal, hindi talaga sila nagkasundo kasi magkaiba sila ng pananaw. Ang ganda rin tignan dito na magkaharap sila dyan. Sumisimbolo rin sa istorya nilang dalawa, yung rivalry nila. Kung titignan mo sila, para sila maglalaban. Tatanong ko lang po sana kung ano po yung nasa loob. Wala, events lang yan, event. Events place. Oo, Okay. events lang. Family lang nila yan. Family business po. Family lang. Yun, galing naman. Hindi sila upo. Pero wala, hindi pwedeng pumasok, wala. Apo. Kanila Okay. lang yan. Okay. Salamat po. Tapos maya-maya lang ay sisilipin natin yung kastilyo na nadaanan natin kanina na mukha siyang vintage at parang mala fantasy ang atake. Pwede kayo mag-picture-picture dito. Libre, open siya sa public. Hindi po nila pinapayagan na pumasok sa loob. Silipin natin itong maliit na palasyo na ito na mala Fantasyland at ginawa nga ring atraksyon dito sa Bukal, Calamba. Halos nasa ilang metro lang ang layo nitong pinuntahan natin ngayon doon sa pinanggalingan natin kanina. Okay, so yun, nakausap natin si Kuya. Ito palang palasyo na to, pwede pala siyang pasukin pero ibabayaran ang entrance fee. So ngayon, guys, dahil nandito rin naman na tayo, tatry na rin nating pasukin yung palasyo at tignan natin mula sa taas. At kung titignan mula sa labas ay para lamang siyang isang tourist spot. Pero mas lalong higit ay ginagawa itong photoshoot place para sa iba't ibang klase ng okasyon. Magkano po ang 1 hour po? 100 po. 100. Okay, thank you. Dito pa lang sa baba guys, mapapansin nyo, puro na siya mga figurine. Mga iba't ibang klase. May mga pang Egyptian, may mga malalaking banga na may dekorasyon. At makikita natin itong napakalaking lamesa na to, na salamin. At dito guys, grabe, parang nakakatakot dito. Para tayong nasa ancient Greek yung design niya. Tapos dito naman sa outside view, eto. Tayo nakaakyat dito sa pangalawang palapag. Sa kinatatayuan ko guys, ang makikita nyo lang naman ay ang view ng Laguna Lake at ang lupain ng Rizal dun sa may bandang dulo. Kitang-kita ko dito yung Pililya Windmill guys. Napakasarap mag-sightseeing. At halos hindi rin naiiba ang disenyo ng mga nasa itaas na palapag kumpara sa mga nakita natin sa ibaba. Sa pagkakaalam ko ay ginagawa ring photoshoot place ang lugar na ito dahil na rin sa magandang gawing background sa pagkuha ng mga litrato. At talaga namang makukuha ang atensyon mo ng mga disenyong ito na hindi madalas na nakikita kung saan. Punta na tayo sa pinakatuktok para silipin naman kung ano meron dito. Ayun yung pinuntahan natin kanina na Naruto statues. Nandito na tayo sa pinakataas. Guys, mukhang wala pa yata tayo sa tuktok. Meron pa yatang isa. At habang in-enjoy ko ang magagandang view mula sa itaas, ay napansin ko na may isa pa palang palapag. Kaya naman agad-agad akong umakyat. Akyat dito. Medyo masikip pag nandito na tayo sa bandang taas.
At ayan, At pag-akyat ko nga sa tuktok ay mas lalo ko nang nakita ng malinaw ang kagandahan ng bundok Makiling at isa na namang panibagong karanasan ang may babaon pag-uwi. Salamat po sa panonood. Kung bago po kayo sa ating channel ay huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. At hit niyo lang po yung notification bell at magkita-kita po tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat!